mahirap sa amin, ma'am. Wala, baka hindi ko masabi kung kaya pang bumiyahe. Walang nagawa kundi mapakamot na lang sa ulo si Tate Romel sa laki ng kanyang babayaran sa petrolyo ngayong araw, March 17. Hindi kasi siya nakahabol na magpakarga kagabi bago ipatupad ng mga kumpanya ng langis ang panibagong big-time oil price hike. Yung diesel ko ngayon, Ikon, halos nai-diesel ko lahat yung one way ko na papunta ngayon, kaya wala, mahirap. Ngayon wala parang nabawasan na ang laki na ng bawas. Diba, wala na yung minimum, wala na kami dun. Ngayong araw, bumulaga sa kanya ang 107 pesos na kada litro ng krudo, bagay na naguudyok sa kanya ngayong tumigil muna sa pamamasada. Ganun na ang nasa isip namin, ma'am. Kasi hintayin muna namin kung may pwede pong magawa mo na paraan. Hanggang sa ngayon, wala. Baka ganun muna, ma'am. Baka maisip namin na hindi muna bumiyahe. Balak na rin ni Rene na tumigil pansamantala sa pagiging delivery rider. Hindi lang kasi gasolina ang kanyang problema dahil daw pati ang mga booking tumumal rin. Naghahanap ng ibang sidelines. Pag ganun na, pag talagang grabe na ang taas ng ng gasolina. Oo, kasi maaray na rin kami kunti na lang naiuwi Parang nagtitipid na rin sila sa mga delivery Ilan lamang sila sa milyong-milyong motorista at tsuper na patuloy na umaaray sa pagtaas palalo ng presyo ng produktong petrolyo. Ngayong araw, sisimulan na ng mga kumpanya ng langis ang isang linggong pautay-utay nilang taas presyo sa produktong petrolyo. Tumaas ng 12 pesos at 90 centavo hanggang 16 pesos at 60 centavos ang kada litro ng gasolina. Ang diesel naman, 20 pesos at 40 centavo hanggang 23 pesos at 90 centavo ang dagdag singil sa kada litro. Habang 6 pesos at 90 centavos hanggang 8 pesos at 90 centavos naman ang kerosene kada litro. Sa Baguio City, higit 100 piso na ang kada litro ng diesel habang ang gasolina ay nasa 90 pesos na. Sa kabila ng taas presyo at sigalot sa Middle East, tiniyak ng Department of Energy na sapat pa rin ang supply ng petrolyo sa bansa. This is not just a problem in the Philippines, it's a worldwide problem, the supply of fuel in each country. There is no need to cause panic among our people. We are calling each oil company every day to monitor their supply. Sa kabila niyan, tiniyak rin ng Pangulo na walang maiiwan sa pagsubok na ito. Mga kababayan, ngayon higit kailanman, kailangan natin ang pagtutulungan ng bawat isa. Walang iwanan, walang maiiwan sa pagharap natin sa hamong ito. But we also have to remember that this is a global reality. Many countries are starting to close for exports. So, DOE together with DFA are working hard to make sure that the current contracts of our oil companies are followed. Ang magkakasunod na linggong taas singil ang pinakamataas na sa kasaysayan. Nagbabala naman ng DOE laban sa kung sino man ang mahuhuli na magsasagawa ng hoarding o pag-iimbak ng produktong petrolyo. Katuwang dito ng ahensya ang PNP kung saan isa sa kanilang mga babantayan ang mga gasolinahang biglang nagsara sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Angel Arquero, Nation on the Move.